Pambasahin natin ang bahagi ng kasulatan na siyang magiging batayan ng pumamahayag ng salita ng Panginoon. Ito po ay matutunghayan natin sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanatang 11, talatang 25 at 26. Ganito po ang ating mababasa. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, ay gayoy mabubuhay siya. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman. Sinasampalatayanan mo ba gayito?" Dagdag nawa ng Panginoon ang kanyang pagbabasbas sa atin sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Marapat lamang na kami magpasalamat sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Panginoon na siyang napakabuti sa lahat ng pagkakataon. Ikaw ang Diyos na mabuti. Salamat po, Panginoon, sapagkat muli narito kami. Tinipon sa iyong pangalan upang sa gayon ay katagpuin ka namin. Upang sa gayon minsan pa'y makasalo ka namin sa sandaling ito. Maranasan namin ang iyong presensya na nasa aming kalagitnaan. At higit sa lahat, pagkatapos na magpailan lang kami ng aming mga tinig, ng mga pagpupuri, ng pagdakila sa iyong pangalan, ngayon na may maupo kami sa iyong paanan upang dinggin namin ang iyong tinig. Marinig nawa naming mangusap ka sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. At upang sa gayon ay mapapagpala kami sa mga ito. Kagaya ng sinabi mong, higit na mapalad ang nakikinig at tumutupad sa iyong mga salita. At ito po ang aming dalangin, merong pagpapasalamat sa pamagitan ni Kristo Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Amen. Tayo po'y makakaupo. Ang bahagi ng kasulatan na siyang magiging talatang batayan ay muli kong babasahin. Hinango sa Ebanghelyo ayon kay Juan. At dito sa Kabanatang 11, talatang 25 at 26. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay siya. At ang sinumang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, ay hindi mamamatay magpakailanman." Sinasampalatayanan mo baga ito? Ang ating aralin pagkain para sa araw na ito ay kabilang ito sa sunod-sunod na ating talakayin sa 7 ulit na sariling pag-angkin ni Kristo Jesus na ating Panginoon ng kanyang pagpapakilala sa pamagitan ng mga katagang binitawan niya na nagsisimula, wika niya sa salitang, "Ako nga." Itong tatalakayin natin ay, kung tutuusin, ito'y panglima. Subalit, tiyamang nakaugalian na ang araw na ito ay ginagawa nilang pagdiriwang ng pagkabuhay na maguli ng ating Panginoon at Tagapagligtas na si Kristo Jesus. Minabuti kong ito ang ating paksang pag-usapan.
At pinamagatan ko ang araling pagkain natin na pagkamatay at pagkabuhay, matibay na patunay. Maaari ba na mangyari na ang tanging namatay ay muling mabubuhay? Ito ngayong araling pagkain ay tanging bahagi ng sunod-sunod na tinatalakay kaugnay sa mga sinalitang pagkakakilanlan kay Kristo Jesus, ang Mesyas, tagapagligtas at Panginoon, na makapitong pagkakataon sariling inangkin, kanyang sinalitang, "Ako nga, ego eimi, I am." Gaya ng mababasa, wika niya, ako nga, ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Anong totoong ibig ipabatid sa sinalita ng pagpapakilala na siya nga mismo ang totoo na sariling umangkin? Napakahalaga sa atin, lalo na dito sa kawan ng Panginoon, ang lubusan nating makilala si Jesus, ang Kristo na ating Panginoon. For us to know Him more and more. Sapagkat, gaya ng ating batayang katuruan, ang relasyon sa Panginoon ang lubhang pinakamahalaga. Na ang relasyon sa Panginoon na ito ay mas madalas na ating inilalarawan bilang isang tipanan na ugnayan or covenantal relationship. At sa anumang ugnayan ay hindi mabubuo kung hindi magkakilala. Kagaya kanina binasa at palaging binabasa sa ating harapan ng 1 Gs, talatang 14, 16, 26 at 28, na kung saan sinabi ng ating Panginoon, "Nakikilala ko ang mga akin at ang mga akin ay nakikilala ako." Magkakilala, kaya merong relasyon. Pag hindi magkakilala, hindi maaaring mabuo ang anumang relasyon. Lalo na ipinapaliwanag kung palagi yung saltang nakikilala sa wikang Ebreyo na yada at sa Grego na hinosko. Nang ibig sabihin ng saltang nakikilala ay hindi ito tungkol sa kaalaman lamang, kundi may kinalaman o kaugnayan. At dahil dito, kaya natin pinapaksa ang mga pagpapakilala ni Kristo Jesus ng kanyang sarili, na siyang umangkin sa kanyang sarili ng mga sinalitang pagpapakilala, ay upang atin siyang lubhang makilala sa buhay ng bawat isa sa atin. Sa mga nakaraang nating paghaharap, ay ipinaliwanag ko sandali yung tungkol sa mga himala na ginawa ng ating Panginoon. Mga himala na hindi basta himala lamang, upang sa gayon ay maging kamangha-mangha si Jesus. Upang maipakita niya na meron siyang kakayahan o kapangyarihan, labis o higit sa kaginuman. Upang siya'y hangahan ng tao. Upang siya'y palakpakan at papurihan. Hindi. Hindi gayon ang layon ng mga himalang ginawa ng ating Panginoon. Ipaalala ko sandali nang siya'y tuksohin ng Diablo. Ano ang mga sinalitang panunukso sa kanya?
Hindi ba sinabihan siyang ang mga bato'y gawin niyang tinapay? Hindi ba tinukso siya at sinabihan siyang mula sa kaitaasan ng kabundukan ay magpatihulog siya at yamang sa kanyang pagpapatihulog ay hindi naman siya masasaktan sapagkat aalalayan siya ng mga anghel ng Diyos. Ito'y, kung titignan niyo, panunokso kay Kristo Jesus kung paano niya isusulong ang kanyang ministeryo. Paano niya gagawin ang pagkakasugo niya sa pagparito sa sanglibutan. Kung magagawa niya ang mga bato ay gawing tinapay, para bagang sinasabing gagawin niya ang pagtugon sa pangangailangan. Wala nang magiging pangangailangan. Isipin niyo kahit ng mga bato ay magiging tinapay. Nung nakaraan nating pag-harap, yung pagpapakain sa 5,000 sa pamagitan ng 5 tinapay at 2 isda na ating tinalakay. Hindi ba't gusto siyang agawin ng mga nagsipagkain ng tinapay? Nabanggit ko ang dahilan kung bakit siya ay gustong agawin at gawing hari. Dahil nangabusog sila. Nangabusog sila ng labis-labis. Mayroon ng unlimited bread at unlimited fish. Dahil pinamudmud sa kanila, pinagbigyan sila ng lahat ng, ang sabi, ng isda, alinsunod sa kanilang gusto. Talagang pinasawa sila ng Panginoon ng pagkain. Kaya na paglipat doon sa kabilang ibayo, nauna pa sila sa Panginoon, nakipagunahan, upang hanapin siya at ang sabi ng Panginoon sa pagsalubong sa kanila, hinahanap baga ninyo ako sapagkat kayo'y nakinig, sapagkat kayo ay nakakita ng mga himala o ng dahil sa kayo'y nangabusog ng pagkain. Di ba? Nakipagunahang makita ang Panginoon. Sabi ko nga sa kanting pagpapatawa, parang kagaya ng pag-uunahan sa pila ng ayuda. Ay libre silang pinakain. Isipin ninyo, labis-labis ang kanilang kinain ayon sa gusto nila. No? Walang limitation, walang limitasyon, unlimited. Unlimited bread. Nagsobra pa ng 12 bako. Unlimited fish. Sino ba mga hindi gusto nun libre pa? Kung gagawa rin lang ng himala ang Panginoon, kagaya ng bato'y gagawin niyang tinapay, walang pag-aalinlangan, marami ang magsisipagsunod sa Kanya. Kung siya'y magpapahulog ng patiwarik, at pagkahulog ay hindi siya masasaktan sapagkat alalayan siya ng mga anghel ng Diyos, mamamangha ang lahat ng mga tao sa himalang ng mangyayari. Ngunit ang Panginoon, hindi ito ang dahilan kung bakit siya gumagawa ng himala. Ang mga himala ay mga tanda. Kagaya ng sinabi ko, nagugat sa iisang salita, ang salitang himala at tanda sa wikang Grego, at yun ang semeion. Ibig sabihin yung mga himala na ipinakita o ginawa ay upang maging tanda. Tanda ng ano? Tanda ng pagpapakilala. Upang makilala siya kung sino o ano itong si Jesus. Sa pagkakataong ito, tingnan natin ang isa pa sa mga sinalita ng Panginoon na pagpapakilala sa Kanya nang sabihin niyang, ako nga ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Mapupuna sa mababasa ang malaking pag-angkin, ang matapang na pahayag
Sa Ingles, sa maaaring sabing, a bold claim, a bold assertion unto himself. Isang malaking pag-aangkin sa sinalitang pagpapakilala ni Jesus, ang Yesus o Kristos, ang Yeshua HaMashiach, ang Mesyas na tagapagligtas at Panginoon. Sa kanyang sariling pag-angkin, na anyang nagwika, o tulitin ko, ako nga ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. I am the resurrection and I am the life. Itong malaking pag-angkin na ito, itong matapang na pagpapakilalang ito ng ating Panginoon sa kanyang sarili, ay isang naging malaking usapin at hindi matanggap ng mga kanyang kaharap. Sapagkat ang bungad niya sa pagpapakilala sa kanyang sarili na pag-angkin, ang sabi niya ay, ako nga. I am. Sa Hebreo, haya. Sa Grego, ego, eimi. Kung pansinin ninyo sa Hebreo, haya, mapapansin ninyo yung saltang ya na sa mga awit 68:4 ang pinagugutan ng pangalang Yahweh. Nang sabihin niyang, ako nga, haya, ego, eimi. Kaya hindi matanggap ng kanyang mga kaharap ang pagpapakilalang ito at ang matapang na pag-angkin na siya nga ay ang ako nga, sapagkat ipinapaalala nito ang pagpapakilala ng mismong Panginoong Diyos ng kanyang pangalan magpakailanman. Sa Exodo, Kabanatang 3, talatang 14 at 15, nang tanungin ni Moises ang Panginoong Diyos kung ano ang kanyang pangalan, upang paniwalaan siyang sinugo siya sa bayang Israel. Ang tugon ng Panginoon, ang kanyang pangalan, ang sabi niya ay, sa wikang Hebreo, Eye, Asher, Eye. I am that I am. I am. Ako nga. Naunawaan ito ng mga Hudyo sapagkat talastas nila na ito ang pangalang pinakilala ng Panginoong Diyos kay Moses at sa kanyang bayang Israel. Kaya, kagaya ng mga nakaraan nating pagharap, kung hindi kayo nakakalimot, 2 ulit na ang ating magkasunod na pagtalakay ng paksang ako nga ang ako nga na sinalita ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Talastas ito ng mga Hudyo na noon ang kaharap ni Kristo Jesus. At ito'y hindi nila matanggap. Sapagkat, sabi nga nila, ipinapantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Parang sinasabi nila, bakit inaako ng taong ito? Ipinapantay ang sarili niya sa Diyos. Kaya sa nakaraan nating paghaharap, nabanggit na dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin hanggang mamatay
sapagkat yun ang itinatakda ng kasulatan. Ang sino mang namumusong, ang sino mang lumalapastangan sa pangalan ng Diyos. Kaya sa palagay nila, ito isang malaking paglapastangan sa pangalan ng Diyos. Naunawaan nila nang binigkas ni Jesus nang sinabi niyang, "Ako nga," ay parang inaako niya na siya ang Panginoon na nangusap kay Moses at ng bayang Israel. Pitong ulit na binanggit ni Jesus ang "Ako nga." Sino nga ba itong Jesus? Who is this Jesus? Mahalaga po sa atin ito. Sapagkat kung tayo'y mga Kristiyano, kaya tayo'y mga Kristiyano, lalo na tayo dito sa kawan ng Panginoon, palagi kong binabanggit, ang deskripsyon ng ating iglesyang kinabibilangan ng kawan ng Panginoon ay Bible-based, Christ-centered Christian Church. Christ-centered. Si Kristo ang sentro. Kagaya ng sinasabi ng Hebreo, Kabanatang 12 na masdan si Jesus. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Nagsimula ang ating pananampalataya kay Kristo, magwawakas din kay Kristo. The totality of our faith is centered on Christ, Christocentric. Kaya kung gayon, napakahalaga na makilala natin lubusan si Jesus, ang Kristo. Jesus, the Christ, ang Kristo. Jesus o Christos, Yeshua HaMashiach, ang Mesyas na tagapagligtas at Panginoon. Hindi naman maaari po na tayo'y sumasampalataya kay Jesus na hindi natin siya nakikilala. Kaya nga dito sa mga tinatalakay nating mga aralin na pagkain, sunod-sunod, 7 ulit, mapupunan natin na nagpapakilala si Jesus upang kung siya'y makilala, sumampalataya sa Kanya. Kung hindi siya makikilala, paanong sasampalataya sa Kanya? Paanong tayo magiging Kristiyano, ang kinin natin na tayo Kristiyano, kung hindi natin kilala at hindi tayo naniniwala kay Kristo? Kaya nga bumubungad sa atin ang katanungan, sino nga ba itong si Jesus? Who is this Jesus? Isang tanong na mahabang panahon na talagang tinatanong at tinahanapan ng kasagutan. Sa mahabang panahon, ang hinahanapan ng kasagutan ay ang katanungan. Ang tanong na itinatanong, sino nga ba itong si Jesus? Ang panimula niya na salita ay, "Ako nga, I am, ego, eimi." Ang panimula niyang salita, kung tutuusin, ay talagang pinagtatalunan hanggang sa kasalukuyang kapanahunan. Pinagtatalunan
at madalas ay tinatanggihan na paniwalaan. Paano niyang aangkinin na siya nga ang ako nga? Ano ang katibayan? Sa sinalita niyang pagpapakilalang siya nga ang ako nga, kailangang mapatunayan. Tangi na hinihingi ang matibay na patunay upang paniwalaan sino o ano nga siya. Where is the proof? Asa ng prueba na siya nga ang ako nga? Anong ebidensya? His assertion, his bold claim that he is the I am, he must substantiate it with evidence. Kailangan may ebidensya siya. Paano niyang sariling maangkin na siya nga ang ako nga? Anong ebidensya mayroon? He must show proof who he is. Kailangan magpakita siya ng tanda, kaya hinahanapan siyang tanda ng mga Hudyo. Gusto namin magpakita ka ng tanda, ng himala, upang kami maniwala. Meron pa bang hihigit na prueba? Meron pa bang mas matibay na patunay kundi sa kanyang sinalitang pagpapakilala, ako nga ang pagkabuhay na muli at ang kabuhayan? Dalawang magkatambalan na kaganapan sa buhay ng tao. Ang kabuhayan at ang kamatayan. Ang pagkabuhay at pagkamatay. Dalawang katotohanan na hindi may sasantabi. At matatalakay sa paksang ating pinag-uusapan sa sinalitang pagpapakilala niyang ako nga ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Life and death. Ang napapaloob dito sa sinalitang pagpapakilala ng ating Panginoon. Subalit higit na pag-uukulang pansin, bibigyan diin, hindi ang pagkamatay. Dahil yan namang kamatayan ay hindi nga maiwasan, hindi matanggihan, hindi matakasan. Ngunit, palagi at sanay na tayong nakakakita ng namatay. Mas higit na bibigyang pansin at pag-uukulang diin ang pagkabuhay. Lalo na pagkabuhay na maguli o muli na pagkabuhay. Posible ba na ang namatay ay mabubuhay? Marami tayong maaaring nangyayari. Mayroong mga taong nakakaranas at madalas sinasabing namatay at nabuhay. Subalit, mababatid natin na ito'y mga pangyayaring inilalarawan lamang sa salitang Ingles na near-death experience. Nang ibig sabihin,
Hindi naman talagang namatay yung tao. Malapit lang sa kamatayan. Pero pinalalabas na namatay at pagkatapos ay nabuhay. Mukhang wala pang ganitong totoong nangyayari. Yun talagang mamamatay. Di ba meron tayong mga napapanood, may mga istorya na kinukwento na ilang minuto na raw siyang namatay o ilang oras, minsan sabi pa ng iba, ilang araw, at ikinukwento pa nila ang kanilang karanasan. Ang sabi, sila raw ay parang nasa alapaa, pang iba raw ay parang dumadaan sa isang mahabang pasilyo ng kadiliman at natatanaw na papaabot na sila doon sa liwanag at pagkatapos biglang bumalik sa lupa. Maraming mga kwentong gano'n. So balit sa pagsusuri, ito ay madalas ang tawag lamang ay near-death experience. Nandun para lang sila sa gilid, hindi pa sila talagang nakakaabot na mamatay. Ngayon, meron ba na taong totoong nangyaring namatay at muling nabuhay? Mababasa sa Biblia, narito ang patotoo. Ito ang ebidensya. Ang patotoo ay si Lazaro. Iba ito sa Lazaro doon sa Lucas 16. Huwag kayong magkamali. Yung Lazaro na pulubi, na namatay, at alos kasabayang inilibing ng mayaman, at naparoon sa ang pulubing Lazaro sa sinapupunan ni Abraham, ang paradiso na tinatawag ng mga Hudyo o paraiso, at samantalang iyong mayaman ay sa dako ng parusahan ng Hades, ang Sheol o impyerno, kung ano nang maaari ninyong sabihin. Hindi yun ang Lazarong pinag-uusapan. Ibang Lazaro ito. Ang Lazarong ito ay taga Betanya, kapatid ni Maria at ni Marta, na malapit na kaibigan ni Jesus. At sinasabing na may mga kwento na madalas dumaan doon si Jesus. At namamalagi at ginamit ang salita ni Juan sa kanyang ebanghelyo, pinakaiibig niya itong si Lazaro, Maria at Marta. Bago natin dalawin si Lazaro sa kanyang libingan, at bago natin saksihan ang kanyang pagbangon sa mga patay, nais ko munang ibaling natin sumandali ang ating paningin sa dalawa pang kaganapan na binuhay ni Jesus mula sa mga patay. Sa Marcos 5:21-24, 35-43, yung anak na babae ni Jairo na pinuno ng sinagoga. Nangaral ang Panginoon, lumapit itong tatay, ang ama ng bata, na kung maaari, puntahan niyang kanyang anak, may sakit, naghihingalo, at upang pagalingin. Pumunta naman ang Panginoon, sumunod naman siya. Nung papalapit na sa bahay, ay may lumabas at sinalubong sila. Sabi, huwag mo nang gambalain ang maestro. Huwag mo nang gambalain ang Panginoon sapagkat ang iyong anak ay namatay na. Sa mga kapatid, kamamatay pa lang ng bata. Hindi na inabutan. Kaya sabi, huwag mo nang gambalain ang maestro. Patay na ang iyong anak. Ngunit ang sabi ng Panginoon, hindi, natutulog lang.
Kaya pinagtawanan ng Panginoon. Anong sabi? Pumasok ang Panginoon, pinalis ang mga tao, kasi maraming nag-uusyoso Di ba? Maraming osisero. Pinalabas. At dun sa silid ay tanging yung ama, ina, at yung kasamahan ni Jesus, 3 lang ang pinapasok sa silid. Si Pedro, si Juan, at si Santiago. At ang sabi, pagkahawak niya sa kamay ng bata, ay sinabi ni Jesus, Talita Kumi, na kung liliwanagin ay, dalaga, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. At pagdakay nagbangon ng dalaga, lumakad. Siya may 12 taon na. Pero pinagsabihan ng Panginoon, huwag niyong ipangalat ang balita. Pangalawang pangyayari, sa Lucas 7:14, 11 hanggang 17. Ang isang patay, binata naman, anak na lalaki ng isang balo sa Nain. Palagay ko inililibing na kasi ang sabi, papalabas na ng bayan, dala-dala nila ang patay. Sa makatwid, maaaring ito'y ililibing na. Ito'y bugtong na anak na lalaki ng bao sa Nain. At si Jesus ay lumapit at hinipo ang kabaong. At nangatigil yung mga nagdadala. At pagkatapos, sinabi niya, binata, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Naupo ang patay at nagsimulang magsalita. At kumalat ang buong balita sa buong Judea at buong palibot ng lupain. Mabilis ang chismis. Ngayon, balikan natin si Lazaro. Paanong bumangon sa kanyang libingan? Babasa ninyo sa 1:11, talatang 38 hanggang 48. Si Jesus ay unahin ko muna dito. Mahaba po kasi yung pagkakatala. Paiksiin ko yung kwento. Si Jesus ay naparoon sa dakong libingan. Isang yungin na nakatakip ng bato. Pinaalis ang bato. Pagkaalis ay tuminghalat, nagpasalamat sa Ama, ang Diyos. Ipinakita niya sa karamihan upang sila'y magsisampalataya na siya nga ang sinugo dito. Ang sinabi na nangyari ay ganito. Sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Siya na patay ay lumabas. Pero pansinin niyo yung lumabas na patay. Natatalian ng mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo.
Sinabi sa kanila ni Jesus, siya inyong kalagan at bayaan ninyong siyang yumaon. Hinahanap ko kagabi, paano nangyari na ang patay naglakad, nakatali ang paa, nakatali ang kamay, nakapiring ang mga mata, nakabalot, parang mami. Paano sa tinig ni Jesus ay bumangon at lumabas ng yungib? Di ba? Kaya, may higit pa ba na sa binanggit na pangyayaring muling pagkabuhay ni Lazaro mula sa mga patay? Meron pa bang mas matibay na patunay kaysa dito? Sabi nga ng kapatid niyang si Martha, nang sabi ng Panginoon, alisin niyo yung takip. Alam niyo, may dahilan kung bakit hindi inawakan ng Panginoon ng bato na pantakip sa yungib. Parang pinakapintuan. Pinakita niyang wala siyang anumang mahika. No? Wala siyang anumang ginawa doon sa bangkay. Nagutos siya, alisin ninyo ang takip. Ang sabi ni Martha, Panginoon! Parang sinasabi ni Martha, Panginoon, huwag po. Baka nabubulok na. 4 na araw na pong patay at nailibing. Alam niyo yung mga libingang yungib, pag tinakpan kasi ng bato yan, parang naselyuhan. 1 araw, 2 araw, maaagnas na yung bangkay. Yeah. Di ba nakakita kayo ng patay na ganyan na 1 oras, 2, 3 oras kapag hindi naasikaso, mag-iiba na yung itsura ng bangkay. Panginoon, sabi, nung sinalubong ni Martha nung una bago ginawa ito ni Jesus ang himala, kung sana'y naparito ka, di sana'y hindi namatay ang aking kapatid. Pagkabalita ng Panginoon na ang kanyang kaibigan si Lazaro ay may sakit at namatay, anong sabi? Naghintay pa ng 4 na araw ang Panginoon. Hindi siya pumunta talaga, sinadya ng Panginoon. Sabi niya sa mga alagad niya, mas mabuti na wala ako doon. Ibig sabihin, talagang binayaan ng Panginoon na mamatay siya, si Lazaro. Bagamat ang sabi niya sa mga alagad niya na hindi nila naintindihan, ang ating kaibigan si Lazaro ay natutulog. O gisingin natin siya, sabi na, pumunta tayo. Bandang huli, tuwiran ng sinabi ng Panginoon, hindi, si Lazaro ay patay na. Sabi namang isang alagad, o tara, pumunta tayo doon upang mamatay din tayo. Mangyari, mainit ang dugo ng mga Hudyo kay Jesus at talagang papatayin siya kung babalik siya. Kaya sabi ng kanyang mga alagad, babalik ba tayo roon? Sabi niya, galit sa'yo ang maraming mga Hudyo. Pero ang Panginoon talagang binayaan niyang lumipas ang araw. Hanggang may libing si Lazaro at 4 ng araw napatay at nakalibing. Kaya sabi ni Martha, nung pinabubukas ng Panginoon ang yungib, Panginoon, sabi niya, sa ngayon ay nabubulok na ang bangkay. Aalingaw
sausaw na yung masamang amoy pag binuksan yan. Ngunit alam natin ang nangyari. Tinawag ni Jesus si Lazaro at lumabas ang patay. Yung unang binuhay na muli, ang batang babae, kamamatay. Kamamatay. Yung binata na binuhay na maguli, ililibing na. Itong si Lazaro, nakalibing na ng 4 na araw. Talagang no cabe duda, sabi nga ng Kastila, without an iota of doubt, walang pag-aalala, patay na talaga ito. Yung dalagang na bata, kamamatay, baka, di ba, may mga pangyayaring sa pamagitan ng tinatawag na resuscitation, di ba? Binubuhay pa uli, kasi kamamatay lang, maaaring mabuhay. Ewan ko doon sa nasa atawol, sa kabahong, palibig na. Kung mabubuhay pa yun. Pero nabuhay. Umupo yung nasa kabahong, sabi. Pero ito, si Lazaro, ay sino pang magdududa na hindi patay ito? 4 na araw ng nakalibing at sabi nga ng kapatid niya, nabubulok na. Patay talaga ito. Walang pag-aalinlangan na saksihan ng karamihan ang ginawa na himala ni Jesus nang muling buhayin si Lazaro. Subalit gaya ng sabi ko, ang mga himala ay hindi basta himala kundi tanda. Tanda ng pagpapakilala kung sino o ano itong si Jesus at upang sasampalataya sa Kanya. Subalit kahit na nakita ng karamihan, ito hindi talagang ipinaglihim ni Jesus. Yeah. Noong paparating siya, itong si Marta, sinalubong ang Panginoon, ang sabi. Malayo na sa bahay nila. Sinalubong niya ang Panginoon. Nagkausap sila sandali. Tumakbong muli si Marta sa kanyang kapatid si Maria. Sikreto, palihim niyang sinabi, naririto ang Maestro. Kaya palihim sinabi ni Marta sa 2 bagay. Alam naman nila na mainit ang dugo ng mga Hudyo kay Jesus. Magkakagulo kung sasabihin niya, narito ang Maestro. At bukod pa doon, anong meron dun sa bahay? Kasalukuyan nilang nagtatangisan, kasalukuyan nilang nagdadalamhati. Alam po ninyo sa mga Hudyo, mayroong magandang business. Pag may namatay, umaarkila sila ng mga tumatangis. Yan ang ugali nila. Nag-aarkila sila ng mga babaeng mananangis. At kasi kung minsan umaabot ng 1 linggo, 2 linggo, o kung parang kagaya natin, maabot ng 9 na araw, maabot ng 40 araw, maabot ng 1 taon ng babang luksa. Di ba? Ganyan kahaba rin ng ating pagdadalamhati. Para sa mga Hudyo, para talagang nararamdaman
Yung pagdadalamhati, umaarkila sila ng mga mananangis. Kaya, doon sa bahay, nandun ang tangisan. At alam nyo, sistema pa ng kanilang pananangis, talagang kailangan lakasan nila. Yung totoong-totoo. Pararamdam nila talaga. Kasi pag binasa ninyo yung ugali ng mga Hudyo, pag sila'y namatayan, ang dami nilang mga ginagawa. Mayroong pupunit ng damit, dadapa sa lupa, talagang pakita lang na masakit ang mamatayan. At upang mapatuloy na maparamdam ang kalungkutan, ang pagdaramdam ng hapdi at sakit ng pagkamatay ng isang mahal sa buhay, umaarkila nga ng mananangis. At talagang itong mananangis, mga professional ito. Professional na singer. Talagang tumatangis yan. May bayad. Tumatangis talaga yan. Talagang buong tangis. Paramdam talaga nila sa buong bayan ng pagdadalamhati. Kaya nung bumalik si Martha sa bahay nila, binulungan lang yung kapatid. Nandiyan ang maestro. Para wag masira yung nangyayari. Kaya tumayo si Maria upang tignan. Nung mahalata naman ng mga mananangis at lahat ng nakikidalamhati na lumabas si Maria, na nagmamadali si Maria, ang sabi nila, siguro dun siya sa libingan pupunta at dun siya mananangis. Sunuran lahat to. Kaya sa harapan ng libingan, nandoon ang maraming tao, nandoon ang maraming saksi. Nakita nila ang himala at walang duda na nabuhay na maguli ang 4 na araw ng patay na nabubulok na ayon sa kapatid na tinatangisan nila muling nabuhay. Nang narinig ang tinig ni Jesus, Lazaro, bumangon ka. Lazaro, lumabas ka. Anong nangyari kung susundan ninyo? Merong ebidensya dito. May ebidensya dito. Si Lazaro. At alam niyo ba ang gustong gawin ng mga Hudyo sapagkat ayaw nilang paniwalaan ang balita? Ang himala o tanda na ginawa ni Jesus na nabuhay niya yung patay. Hindi lamang pinagsanggunian nila, pinag-usapan nila na patayin itong si Jesus sapagkat masyado na siyang gumagawa ng skandalo. Nabubulabog ng buong bayan. Kumakalat ang mga balita na ginagawa niya ng mga himala at tanda. Bandang uli, hindi niyo mababasa dyan sa Kabanatang 11, lumipat kayo ng Kabanatang 12, ang kasunod na pahina. Anong nangyari? Nagbalak sila. Itong nagsanggunian na ipapatay si Jesus o patayin si Jesus. Nagbalak sila. Anong binalak nila? Sa Kabanatang 12, talatang 9-11, na si Lazaro na buling ibinangon mula sa patay ay kanilang may papatay. There was a plot to kill Lazaro.
There was a plot to destroy the evidence. Kung mapapatay nga naman nila si Lazaro, na binuhay na maguli, wala nang ebidensya, wala nang pureba na nagawa ni Jesus ang himala na buhayin ang patay. Pero ang sabi nga, res ipsa loquitur sa Latin. The thing speaks for itself. Nagsasalita ang ginawa ni Jesus. Anong sinasabi ng ginawa ni Jesus? Nang muli niyang binuhay ang patay na si Lazaro, yan ang matibay na patotoo, yan ang ebidensya, yan ang prueba kung sino o ano si Jesus. Lalo na nang sabihin niyang, ako nga ang pagkabuhay na maguli. I am the resurrection. Anong prueba na magagawa niya yun? At paano niya nagawa? Alam niyo sa Biblia, mababasa ninyo sa Lumang Tipan, sa Deuteronomio 32:9, unang Samuel 2:6, ito ang pinatatalos. Na ang Diyos ang nagsabi ng ganito. Ako, ang sabi ng Diyos, na ako nga, ang Diyos ang nagsasalita, na ako, sa makatwid bagay, ako nga, I am, sabi ng Diyos, walang Diyos, liban sa akin. Ako'y pumapatay, at ako'y bumubuhay. Ito ang Diyos. Ang ako nga, sa Lumang Tipan, ako nga, ang sabi ng Diyos, ang pumapatay, ako ang bumubuhay. Ito si Jesus, ang sabi niya, ako nga, at binuhay niya ang patay. Anong pinakikita? Sino si Jesus? Sa Deuteronomio 32:9, Samuel 2:6, sa Lumang Tipan, ang Diyos, ang ako nga. At itong Diyos na ako nga, ang pumapatay, siya rin ang bumubuhay. Dito sa 1:11, si Jesus na nagsabing, ako nga, siyang bumuhay ng patay. At si Lazaro, kalimutan na natin yung batang babae, kalimutan natin yung batang lalaki, binatang lalaki. Ito na lang si Lazaro, ang pinakamatibay na patunay kung sino si Jesus o ano si Jesus, kung bakit niya nabuhay ang patay. Sino siya upang mabuhay niya yung patay? Iiwan ko na lang sa inyo ang kasagutan. Hindi ko natutuwiring sabihin. Pero res ipsa loquitur, ang sabi ng Latin, the thing speaks for itself. Yung himala na nabuhay niyang patay, nagsasalita. Sinasabi ng pagkabuhay na maguli ni Lazaro, sino itong si Jesus? At mayroon siyang kakayahan o kapangyarihang bumuhay ng patay. Sa 1:5, 28, 29,
21 at 24, ganitong sinabi ni Jesus, pakinggan ninyo. Kanyang sinabi, kung papaanong ibinabangon ng Ama, ng Diyos, ang mga patay, at sila'y binubuhay, gayon din, ang sabi niya sa sarili niya, gayon din naman, binubuhay ko, binubuhay ng anak, ang kanyang ibigin. Kayang-kaya niyang bumuhay ng patay, kagaya ng Diyos na bumubuhay ng patay. Walang taong ganon. Walang may kakayaang ganon. Na basta ang isang tao bumuhay ng patay. Ngunit si Jesus ang sabi niya, kung paano ang Diyos binubuhay ang patay, ganun din ako, binubuhay ko ang patay. Anong ibig sabihin ni Jesus? Anong gustong ipakita? Jesus. Dinagdag pa niya, katotohanang sinasabi ko sa inyo, dumarating ang panahon, maririnig ng mga patay ang tinig ng anak ng Diyos, si Kristo Jesus. At ang mga kakarinig ay mga bubuhay. Huwag kayong ninyong ipanggigilalas ito, sapagkat dumarating ang oras ng lahat ng nasa libingan ay makakarinig ng kanyang tinig, ang tinig ni Kristo Jesus, at magsisilabas ang mga patay. Yung nagsabi, tumawag ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Hindi lang pala si Lazaro ang makakarinig ng ganon, ng tinig. Ang sabi, darating ang oras, lahat ng nasa libingan maririnig ang tinig ni Jesus, ang anak ng Diyos, at sasabihin sa mga patay, bumangon kayo. Pero mga kapatid, ang babangon na patay, lahat ng patay, sabi babangon. Pero merong babangon, merong mabubuhay na maguli, tutungo sa kabuhayan, buhay na walang hanggan. Pero mayroong babangon mga patay, ang sabi, babangon, tutungo sa katulan, sa kapamakang walang hanggan. Dalawang pupuntahan ng mga patay na makakarinig ng tawag ng tinig ni Jesus balang araw. Sakaling tayo'y mga mamatay bago dumating ang panahong yun at ililibing. At pagdating ng oras, tatawag si Kristo Jesus. Bubuhayang maguli ang mga patay, lahat ng mga patay sa libingan. Maghiwa-hiwalay tayo ng landas. May patay na babangon tungo sa buhay na walang hanggan. May patay na babangon tungo sa walang hanggang kahatulan. Alam niyo, mayroong isang istorya na nabasa ko. Napakaganda kasi. Bagamat hindi ako mahilig magsabi ng istorya. Kasi madalas sa mga mensahe, yung istorya ang natatandaan. Hindi yung mensahe. Kaya ako hindi mahilig mag-i-istorya eh. Pero napakaganda kasi nitong nabasa kong istorya. Merong isang batang malubha ang sakit. Batang-bata, wala pang kamuwangan. At mamamatay na sa sakit.
Nagtanong ang bata sa kanyang ina. Sabi, Mommy, will I die? Hindi makasagot ang nanay. Mahirap nga naman pong sagutin mo yung bata kung siya'y mamamatay. Mahirap ipaliwanag sa bata. Ang kasunod na tanong ng bata ay, will it hurt? Masakit bang mamatay? Nakakatakot bang mamatay? Hindi makayanan ng ina, iniwanan ng bata, nananangis, lumuluha, masakit kasi naman na sa isang ina na ang iyong anak ay mamamatay, alam mong mamamatay, at lalong mahirap, hindi mo alam kung paano ipaliwanag ang kamatayan. Sa tanong ng bata, will I die? Will it hurt? Masakit bang mamatay? Nakakatakot bang mamatay? Kinalaunan bumalik ang nanay. Ang sabi niya sa bata, yes, you will die. Sa malungkot na sagot ng nanay, yes, yes son, you will die. Mommy, will it hurt? Ang sagot ng nanay ay ganito. Alam mo anak, pag naglalaro ka sa labas, maghapon kang naglalaro at madalas napapagod ka, kung minsan sa pagod mo, nakakatulog ka na lang doon sa pinaglalaruan mo, hindi ba? At pagkatapos, magising ka, ay nasa kama ka na, nasa kwarto ka na. Kasi dinala ka ng tatay mo. Hindi mo alam habang natutulog ka, inilipat ka ng tatay mo, dinala ka sa kwarto, hiniga ka sa kama mo. Ganon din ang mamatay, anak. Sabi ng nanay, ganon din ang mamatay. Matutulog ka, paggising mo, nasa Panginoon ka. Yeah. Kaya napaganda ng ginamit ding salita ng Panginoon. Hindi namatay, sabi niya natutulog lang. Nagbibigay sa atin ng magandang pananaw sa kamatayan. Sa kabila ng kamatayan ay kagimbal-gimbal. Sa kabila ng kamatayan ay nagdadala ng kahihiyan at ng katatakutan. Sa kabila ng sumusugat ang hapdi at kirot sa ating mga puso, sa lungkot at pagtangis ng ating mga mata kapag tayo'y namamatayan. Kapag nakikita natin ang mga pangyayaring nangamamatay sa iba't ibang kaparaanan, hindi lahat nangamamatay na natutulog lamang, kundi nakikita natin kahit na sa mga balita, ang mga aksidente, ang mga salot, ang mga mababangis na mga pangyayari, masasaba kung paanong namamatay ang tao at halos hindi mo gustong makita ang bangkay. Ginuguhit ang nakakatakot na larawan ng kamatayan. Ngunit ang sabi ni Jesus, natutulog lang. Paggising, kagaya sinabi ng nanay sa bata, paggising mo, nasa mabuting kalagayan ka. Mga kapatid, kung tayo'y mga mamatay at tiyak namang mga mamatay tayo, noon lamang pong Huwebes, ginugulo ko si Julia. Gusto ko magpadala sa ospital. Sapagkat hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo tutungo sa kamatayan. Ngunit ang tanong, pagbangon natin mula sa mga patay, paggising natin, pagdating ng oras na tatawag si Jesus sa mga patay,
Saan kayo pupunta? Mabubuhay na maguli tungo sa buhay na walang hanggan o mabubuhay na maguli sa kapahamakang walang hanggan? Pareho pong walang hanggan ang pinag-uusapan. The eternal destiny, ang pangwalang hanggang kahahantungan ng tao. Kung saan kayo patutungo sa dalawang landas na ito, ay nakasalalay ang tugon ng bawat isa sa tanong ni Jesus, sinasampalatayanan mo baga ito? Nang sabihin niya kay Marta, Ako nga ang pagkabuhay na maguli at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamamatay, gayon may mabubuhay. Sino mang nabubuhay at sumasampalataya ay hindi mamamatay magpakailanman. Ngayon, mga kapatid, ang nagtatanong ay si Jesus. Ang inyong tugon nakasalalay sa inyo. Sinasampalatayanan mo baga ito? Tayo po ay tumayo, yumuko sa mandali at manalangin. Pagkapatid, habang tayo nagbubulay-bulay at tayo mananalangin. Ang sabi ng Apokalipsis 1:18, si Jesus ang may hawak ng susi ng kamatayan at ng Hades. Christ holds the key of death and Hades. Siyang makapagbubukas, siyang makapagsasara. At ang katunayan, siyang makapagpipigil ng kamatayan. At hindi lamang niya napigilan ng kamatayan, kundi napagtagumpayan niya. Kagaya ng ating mababasa sa unang Korinto, kabanatang 15, kung paanong siya man, si Kristo Jesus, ay namatay, inilibing, subalit na buhay na maguli. At kung walang pagkabuhay na maguli, kung hindi nabuhay si Kristo Jesus na muli sa mga patay, ang sabi ni Apostol Pablo, walang kabuluhan ang ating pananampalataya. Walang kwenta ang ating paniniwala. Walang anumang halaga ang ating pinaggagawa kung patay si Jesus, kung hindi siya nabuhay na maguli. Idinugtong pa niya nang sabi, kung sa buhay na ito ay kay Kristo Jesus lamang kayo aasa. If in this world alone ye hope in Christ, ye are the most miserable men. Kayo na ang mga taong kalunos-lunos kung umaasa lang kayo kay Kristo Jesus sa buhay nito. Pero hindi po nagtapos doon ang salita. Ngunit si Jesus ay nabuhay na maguli. Kung hindi po nabuhay na maguli ang ating Panginoon, kung hindi niya napagtagumpayan ng kamatayan, kung hindi siya bumalik mula sa mga patay, kalunos-lunos tayo. Wala tayong aasahan. Ngunit dahil pinagtagumpayan niya ang kamatayan at nasa kanyang susi ng kamatayan, nasa kanyang kapangyarihan, hindi lamang ang pumatay, kundi nasa kanya rin ang kapangyarihang bumuhay mula sa mga patay. Naway makilala nating lubusan si Jesus sa ating buhay. Naway ang ating relasyon sa Panginoon ay lalo nating pagyamanin. Kilalanin natin ang lubusan siya na siyang may kapangyarihan sa lahat ng bagay, sa buhay man
o sa kamatayan. Nakita niyo ang himala. Nagpapakilala si Jesus upang tayo ay sumampalataya sa Kanya. Aming Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyong mga pahayag para sa amin sa pamagitan ng iyong mga salita. Ibig po namin, Panginoon, lalong makilala ka namin bilang Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Ibig po namin ay lalo kaming mapalapit sa iyo, Panginoon. Yamang ikaw ang may susi, may hawak ng susi ng kapangyarihan ng pagkabuhay at maging ng pagkamatay, ng pagkamatay at maging ng pagkabuhay. Isinasalalay po namin sa iyo ang aming buhay sa iyong mga kamay. Sa iyo po kami nagtitiwala. Sapagkat hindi lamang ang kasalukuyan naming kalagayan ang nasa iyong kapasiyahan, kundi maging ang aming kahahantungan sa walang hanggan. Makabubuti, Panginoon, ipagkatiwala namin ang buhay namin sa iyo. Yamang hindi namin nalalaman kung ano ang maaring dalhin ng araw ng bukas. Maaring bukas kami mamamatay. Maaring bukas kami mawawala. Ngunit napakahalagang nakapaghahanda kami saan kami paroroon at tutungo sa walang hanggan. Ngayon pa lamang, Panginoon, ay ibig naming tiyakin kung saan kami tatayo sa iyong harapan. Salamat po, Panginoon, sapagkat ang himala ng pagkabuhay na maguli ay nagbibigay sa amin ng pag-asa. Ng buhay namin ay hindi nagtatapos sa libingan. Ng aming buhay ay hindi nagwawakas sa kamatayan. Lampas pa ng kamatayan ay may buhay na walang hanggan. Napakasakit, Panginoon, ang mawalan ng mahal sa buhay. Napakasakit ng magiwahiwalay. Ngunit inaabangan namin ng pag-asa ng araw ng pagkabuhay na maguli na kung saan ay maaring magkita-kitang muli ang mga patay na bubuhayin. Ngunit, Panginoon, nandalangin po namin. Salamat po. Binibigyan mo kami ng pagkakataon na ngayon pa. Habang kami buhay, ay magpasya na. Anong ibig naming mangyari? Ano ang gusto naming patunguhin kung sakaling kami mamamatay? Hindi namin pwedeng may pagliban ang pagpapasya. Hindi namin pwedeng ipagpabukas sapagkat hindi namin alam kung ano ang maaaring mangyari sa amin. Anumang saglit maaari kaming mawala ng buhay, mamatay. Salamat po sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon na makapagdesisyon. Habang kami may pagkakataon, habang kami nabubuhay, ibigin na namin sa aming mga sarili ang mapasa iyo. Habang kami nabubuhay na nakaugnay sa iyo, Panginoon, ayaw naming mapalayo sa iyo. Ayaw namin, Panginoon, na mawalay sa iyo. At lalo na tayo naming mawalay sa iyong piling magpakailanman. Kaya ngayon pa'y ibig namin paigtingin ang aming relasyon sa iyo, Panginoon.
Ikaw nagsasabing lumapit kayo sa akin at ako'y lalapit sa iyo. Manahan kayo sa akin at mananahan ako sa inyo, Panginoon. Nawa ang aming relasyon sa iyo, Panginoon, ay wag po namin basta pawalang halaga. Lalo pa namin papagyamanin. Lalo pa namin patingkarin, palakasin, palaguin ang aming relasyon sa iyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ang may hawak ng susi, ang may hawak ng kapangyarihan kung saan tutungo ang bawat isa sa isang pangwalang hanggang kahahantungan. Pinasasalamatan ka namin sa iyong pahayag sa amin sa umagang ito. At ibinibigay namin sa iyo ang lahat ng pagpupuri, pagparangal, at pagdakila. Amen.